Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Meron tayong kaso rito, janitor. Nahuli sa La Union. Nahuli mismo na meron siyang cellphone. Na punong-puno ng malalaswang, yung mga unguarded moments ng mga parokyano nila sa resort. Baka nangungulekta. Baka yun ang koleksyon niya, di ba? Habang naliligo, pinipicturean, binibideo, nahuli yan. Habang hindi siya nahuhuli, libre siya. Pag nahuli siya, kulong ka, di ba? Yun nga, bakit nga ba talaga sa bagay? Kasi alam mo naman ang tao, merong gustong gumawa ng masama, merong gustong gumawa ng illegal, di ba? Kaya yan, may mga nagboboso. Minsan magugulat ka na, in-upload ka na sa social networking site. Ay, nang masaklap doon, talagang iyon. Sinama ka pa sa skandal. Tapos parang katapos noon ay makikipag-usap sa'yo. Ba-blackmail ka na. Ba-blackmail ka na, hingan ka na ng kwarta. Hingan ka na ng pera-pera. Pera-perahin na yan. So ito pag-uusapan natin ngayon, yung mga tungkol dyan sa mga pambaboso. Ayan. Yung voyeurism. At para ho ba? Bakit ba yung mga nambobosong ganyan, no? Bakit ba? Hindi ako, kayo, mga lalaki. Bakit nga ba may sino ba namboboso? Lalaki, di ba? Meron bang babae namboboso? Balay mo. Naman, no? Pagka mga bossing, alam ko namboboso yung mga misis. Pag nalaman niya yung master niya, may ginagawa binobosohan yung cellphone. Tinitignan. Sino ito? Yan. Sa mga gusto makasali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang po ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Ito para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga. Kasama natin si Attorney Sheila Bazar, isang women's rights lawyer. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning. Kakampi ko to, kakampi namin to. Oo naman. Ito naman, ano naman kaya yung masasabi ng mga pulis tungkol dito? Naku, ito mga mamang pulis. Ayan, makikipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga ang Deputy Chief ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA na si Police Senior Superintendent Buenaventura Viray. Sir, good morning. Good morning. Superintendent, sir. Thank you. Kasama rin natin para makipagbalitaktakan si retired Colonel Manuel Espejo, Vice President ng Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators of PADPAO. Good morning, sir. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Kayo po yung mga grupo ng mga sa mga security. Ayan. Mga security kasi minsan walang magawa pag inaantok na di ba? Eto, gano'n ba? Gano'n ba kadali yung sa mga busero ba tawag doon? Busero. O mamboboso. Yung mamboso. Si attorney siguro muna. Dahil ito, babae ito Kami babae mga nabibiktima dyan no? Attorney, paano siguro, ba? Alamin natin, Susan. Paano mamboso? Paano ba? Bakit Ano ba yung mga parusa pagka nahuli ka ng boboso? Under the law, dinidefine siya na 3 years to 7 years. Yung 3 years to 7 years. And then a fine of 100,000 to 500,000. May naparusahan na ba kasi? Wala pa akong naririnig. Ayun naman, ang dami nang namboboso, walang napaparusahan pala. Pero sa ilalim ng batas, ano ba yung mga maikukonsidera natin pamboboso? Pamboboso is when you take a photo or video, kinukuhanan mo ng litrato o video ang isang tao o mga tao habang sila ay engaged in sexual activity, or you capture an image or a video of a person clad in undergarments or naked, capturing a photo or video of the genitalia of a person, yung ating mga sensitive parts, under circumstances where that person is dapat may reasonable expectation of privacy siya. Reasonable expectation of privacy meaning yung tao na yon, kunyari nagtanggal ng damit kasi iniisip niya na pag nag-disrobe siya, walang makakakita. So, nagmamatter yung lugar, yung circumstances. Pero bakit paano yung kung may consent naman yung isa? Kahit may consent, pero pag kinopya mo, nireproduce mo, pinadala mo, in-upload mo, bawal pa rin yun. Nakalalo na kung hindi alam ng tao, di ba talagang violation na yun ng kanyang human rights, di ba? Yes. So bakit ba madalas sa mga private ba nangyayari? Mga private... Private individual. May mga suspetsya kami kung minsan sa ibang mga electricians, ganyan, na umakit sa loob ng kesame. Sila ba yung mga madalas o kaya mga karpintero naglalagay ng butas sa wall. Salbahe. Salbahe talaga. O kaya mga waiters, ganyan. Mga janitor. Kasi mas alam... Alam nila yung lugar Halimbawa, resort kasi yun, mas alam nila kasi yung struktura no?
baka bago itinayo yan, dito tayo maglagay ng butas. Pwede. Pero tanong natin kay Senior Superintendent Viray, meron na bang mga naitala na ganitong kaso? Bago sa mga establishments? Sa aming data sa ngayon, wala kaming naitatalang data kasi kung ang involved ay security guard, ay wala kaming itatala. Subalit sa mga police station, palagi ko may mga ganitong kaso. May nagre-reklamo. Nagre-reklamo. Ano bang mga device na ginagamit sa pambuboso? Usually, yun nga, yung cellphone at mga camera. At yun ang usually reklamo ng mga Actually, may nabibiktima. Pero mga bali-balita na nag-fitting room ka raw, nakaharap ka sa salamin, two-way mirror pala yun. Two-way mirror, kaya may butas yung Meron ba ganon? Meron ba ganon? Sa mga department store ba yan? Talaga? That's right. Dapat alamin natin kung alin department store yan. Ano? Iniikot naman ng management. Attorney, teka muna. Ito muna. Dahil pag sinabing pamboboso, usually talagang lalaki. Pero may mga babae ba ng boboso? Under the law, posible. Hindi sinasabi na babae ay lalaki lang ang pwedeng gumawa nito. So kung pwedeng mahuhuli ang mamboso babae ang na mga babae. ginagawa yung prohibited acts under this law, then pwede rin siyang i-prosecute for that. Yes. Okay. So pwedeng babae lalaki. Pero may narinig na ba kayong ganyan na babae ang involved? Wala pa na. Wala pa eh. Wala pa. Ay, ang sabi mo lang pwede, pero wala Pwede. pa. Theoretically. Pero wala pa akong narinig. Wala pa. Pero pagka in-upload yan, attorney, sa social networking site o kaya yung hindi ka kumuha pero pinanood mo, may pananagutan ba dyan yung nanood o yung gumamit o yung nag-upload ng video? Lalo. May liability yung nag-upload. Basta matrace mo kung paano at sa kanya talaga nang gagaling yung act na yon. Pero so far, yung batas hindi niya pinapunish yung nanood. Ang pinapunish kasi, distribution, copying, selling, reproducing. So, covered yung mga acts na yun. Pati kung ikaw yung kumuha. Pero so far, kung nanood ka lang, kung ikaw yung tipong end user na tinatawag, hindi yun covered ng batas na ito. So, siguro sa paano ba, pagkali ba, para maiwasan natin mga biktima ng mga ganito mga namboboso, usually ba sa mga comfort room, sa mga fitting room, sabi nyo nga. Ang isang pinagagawa namin sa mga clients namin ng ganyan ay nire-require namin mag-undergo ng neuropsychiatric test. Lahat na empleyado. Ng mga security agency. Oo, kung minsan merong lifestyle talaga sila na may tendency silang kumuha ng litrato, ayun dapat na-screen na kaagad from the very start, from the very first day that they are employed. Pinoprofile ba nila kung sino yung Pinoprofile bobosa? dapat yun. Yes. Pero Not kayo ba? necessarily. Indiscriminate. Indiscriminate siya. Okay, kung sino matsyempohan. Pero si Senior Superintendent Viray, meron ba special training ang mga security guards? Nire-require nyo ba sila para, alam niyo yun, makahuli ng mga mamboboso? Usually, ang trabaho ng security guard sa mga ganyang establishment, of course, is to monitor the activities within the area. At yun nga, isa sa mga training nila yan kung paano mag-monitor. And then, siyempre, yung access control, kinokontrol din nila kung sino yung pwedeng pumasok. At of course, recommend sila sa client yung physical security. Dapat yung mga shower room, yung mga structure doon, dapat talagang safe. At ma-prevent yung mga ganong... paano kung yung security guard mismo ang yung nasa loob mismo. Yung tinrain mismo para manghuli ang so far naman, tulad ng sinabi ko, wala naman tayong report na... Diba may mga secret Kasi sila rin yung nagre-report. Ang pinagagawa naman namin dyan is, pagka may, let's say, may construction ongoing, may gwardiya yan. Chine-check lahat ng mga tao doon. If one of them is missing, paglabas na, let's say, tapos na yung trabaho, na meron na iiwan pa doon na isa na i-account talaga lahat yan. Maaari ngayon ng mga mamboboso, especially sa mga comfort rooms. Oo. Kasi baka may mga secret, yan di ba? Yung mga meron. Yung sa itaas, yung ating manhole. May manhole doon. Kala mo, sarado yun pala, pwede sumilip. Yes. Naku, hirap naman ng gano'n, nasa ho. Paano kung yung marami on-duty kami na nahuhuli secure? ganyan. Ganun po. Ba't walang napaparusahan?
Ang establishment mismo ang nagpaparusa. Ano usually ang mga pwede ho nila iparusa doon? Terminate lang nila. So lilipat lang yan, magboboso ulit. So, Ayaw na nilang boso. magreklamo kasi Hindi bad for the nagrereklamo. reputation of the establishment. Yes. Ang hindi yung magrereklamo, yung ano, yung... May-ari ng establishment. O Kasi hindi, dapat yung mga nabosohan yung magreklamo para malaman ng public na dito sa ganitong Yes. resort, medyo may mga ganitong Well, nangyayari. pagkatapos naman ng sinisil na nila yung mga areas na maaaring gamitin na place. Dapat siguro may maparusahan talaga, sir. Dapat. Tingin niyo? Meron Of law. course, at Sa- may may law masama- naman na dapat na managot sila dun sa batas na yun. Yung particular case nitong janitor na ito, una, inamin niya kanya yung cellphone. Pero sinabi niya nung nakita na yung mga picture doon, yung mga video doon, ay, hindi ho akin yan. Attorney, kaya ba nating mapatunayan kanya yun? Kung kayo po, abogado nung Baka naman ano lang yung cellphone, yung ano tawag, agaw cellphone lang. Agaw cellphone Pagkita gang. niya, uy, marami pala, gayahin ko nga kaya to. magnanakaw pala siya ng cellphone. Ganun. Ganun din. Kasi kung yung cellphone o kagamitan na ginamit pang record at nandun din yung mga photo or video, there's a reasonable expectation na sa'yo yon. So ikaw rin yung kumuha dahil ikaw yung may-ari at ikaw ang may access dun sa gadget. Ikaw ang may alam gamitin. Ikaw din ang naglalagay ng data doon. So, may probable cause na yon. For me, kung ako yung public prosecutor, sasabihin ko, may probable cause na ikaw ang gumawa niyan. Anong klase mga resort ba usually yung nangyayari to? Doon sa mga high-end ba, mga middle class, o yung mga medyo mura? Varied yan. Kahit na ano, Kahit high-end, low-end, pare-pareho yan. Basta tingin nila, kaya kanilang kunan at biktimahin. Ang bibiktima Kung may yung mga... opportunity. Force kung of may habit opportunity. o kaya pervert. Force of habit ng mga mambaboso na to? Hindi nila nasala. Hindi nasala talaga. Ay, nako. Siguro pa na natin yung parting words na Senior Superintendent Biray para course, paalala natin, para hindi tayo mabiktima ng mga mababoso na yan. Bilang regulatory office ng security agency, of course, yung mga security guard ay bigyan natin ng babala sa mga ganong mga insidente at isasama na rin namin siguro sa aming mga training ang mga ganong para ma-prevent yung mga ganong incident sa mga establishment like resorts and malls. Usually, doon nangyayari yung ganong incident. Mga insidente. Si Attorney Basar. Attorney. Tingin ko hindi pa kasi masyadong alam ng mga tao itong batas na to, kaya wala pang nagre-reklamo under this law. So siguro, para lang sa kaalaman ng lahat, meron ho tayong batas na pinapunish ang mga pambuboso. At hindi lang pambuboso, kundi kung ikaw din ay nag-upload o nag-distribute ng photo or video ng isang tao na dapat hindi nakikita ng iba, pwede na ho tayong magreklamo. Kakulong ka, sir. Pagbaw, sir. Ayun ang Republic Act 9995. Ayun ang law on pamboboso. 3 years to 7 years. 7 years. O, basta Now, as far as the security agency is concerned, nagkukonda kami ng training yan. And we orient also our people na eto mga tao ito, suspicioso kami dyan. May tendency yan. So, na-obserbahan yan ng gwardiya. And the client themselves should at least require their employees to undergo neuropsychiatric test. And makikita mo naman pag may perversion na tendency yan na matche-check na kagad yan. Po-profile nila. Pag pumasok ka sa mga resort, hotel kaya, bago ko tingnan mo agad yung mga usually sa banyo naman dapat pag mga resort, maging mapagmatsyag ka. tulak mong ganon, tulak mong gat. Pag hindi nag-iba, hindi wala. Grabe naman. Mabuti na yung nag-iingat, attorney. Alam mo kung matalino sila, dapat mas matalino tayo, Mabuti di ba? ng praning ka. Oo, mabuti na yung praning, di ba? Ang praning ay nakakalakas. Hindi ka mag-i-enjoy. At pag nasa YouTube ka, mas dobleng kapaningan yun. Ako, maraming salamat po, Attorney Sheila Bazar, Senior Superintendent Buenaventura Bilay, at kay retired Colonel Manuel Espejo para po sa pakikipagkabay at balita nyo sa amin ngayong umaga. Happy weekend po!